kinasal ka, gusto mo na may mga ganyan. Yes! Papahanap kita kapag ikakasal na ako. Tignan natin yan. Ikaw, ninong ka? Kathleen fans, ito na nga ha, na-mention at narinig ninyo mga kasambreros, si Ma'am Catherine na parating nag-insinuate, no? Parang may conveyance mga kasambreros yung sinasabi niyang kasal. Kasi di ba nung nakaraan, sa isang PGT contestant din po ay nasabi rin niya, no, na yung sa kanta, yung sa kasal, pag sa venue daw ay dapat andun daw yung kumanta mga kasambreros. Tapos ito na naman si Shama nga na taga Zambales. Nagsimula ito nung sinabi ni Ma'am Catherine na sabi niya parang sa mga wedding reception, ganon. Tapos sabi naman ni Ma'am Eugene, gusto mo nang may ganyan sa kasal mo, sabi niya. Tapos sabi ni Ma'am Kat, yes, no? Tapos sabi naman ni Ma'am Kat, no, ipapahanap kita pag kinasal na ako or kakasal na ako. Tapos sabi naman ni FMG, paghandaan na natin yan, sabi nga. Sabi nga rin ni FMG. Tapos sabi naman ni Kat, ay ninong ka. Tapos tumatawa siya mga kasambreros. Tapos sabi ni Ma'am Catherine Kashama, I'm rooting for you. Tapos nagsabi siya ng yes. Ito mga kasambreros, marami nagtataka na bakit ganyan yung sasabi ni Ma'am Catherine. sabi ng iba, isinong jowa, parang ganon. So wala pang jowa, parang ganon. So dapat yung i-reveal muna ay yung jowa mga kasambreros, na alam na natin kung sino yun. Mag-aaral pa siya ng pagkapiloto mga kasambreros, no? Si Mr. CEO ng Myriad, walang iba kundi si pambansang Bay mga kasambreros, box office king. So ang ano lang ng mga tao dito, parang minsan nako-compromise daw, no? Sabi ng mga tao na parang pag hindi natupad, baka yung mga tao parang may konting tampo kay Ma'am Catherine kasi nagbitiw siya ng mga salita na ganyan, tapos baka as time goes by ay makalimutan and so on mga kasambreros. Tapos nga, parang makompromise nga siya mga kasambreros na hindi matupad ni Ma'am Catherine yung kanyang sinasabi ngayon mga kasambreros. Pero alam na natin, no, kinikilig dito si Ma'am Catherine mga kasambreros. So marami na akong nababasa na hate comments, no, kay Ma'am Catherine na parang hindi daw siya bagay mag-judge, no, kasi parang yung mga magagaling minsan tapos ninuno nila, tapos pag hindi naman magaling, parang pagbata for example, talagang pinapapasok nila mga kasambreros. So pero para sa atin, hindi naman yan sila ilalagay dyan kung hindi sila deserving. May meeting, may discussion, may management na nag-handle at nagmi-meet sa kanila mga customers from time to time. Nag-follow up ba na ito dapat gawin, ito dapat gawin. So ganun sila mga customers. May mga closed group discussion or CDG ang tawag dyan pag nasa company tayo mga kasambreros. And then ito, yung mga tao napansin na magkaiba, no, si Jameson Blake at saka si Pops Alden na minayday ni Barbie Forteza mga kasambreros, kasi nakita nga sila na close, diba, at saka sweet mga kasambreros. Sometimes kinakarga pa ni Sir Alden si Barbie mga kasambreros. So, parang kapatid lang niya ito mga kasambreros. So si Jameson Blake, no, iba yung parang caption niya ba sa Instagram story. Kasi nakalagay lang na masabi mong friends lang talaga si naman Barbie at saka si Sir Alden mga kasambreros. Sabi niya dito sa kanyang Instagram story, congratulations Alden Richard 02 Myriad, tapos with Mowal Fund. Tapos yung caption naman niya kay Jameson Blake ay medyo dito malalim, no? So proud of you Jameson Blake, first run 16k agad, job well done, super appreciate you for running with me. So ito mga kasambreros na napansin ng mga Cathinatics na magkaiba talaga. So they're just friends, no? Don't worry about Ma'am Barbie mga kasambreros, kasi kung meron nang magmamayari dyan, dapat ay si Sir David Licauco mga kasambreros. So napapansin ko ngayon sa industry ng showbiz na when it comes to love teams mga kasambreros, hindi na talaga nila pinupuro na parating magkakasama ang mga love teams, para na rin maiwasan siguro yung emotional struggle ng mga fandoms. Kasi anong nangyari, tulad nung sa Aldab, ang daming hindi makamove on sa Katniel, dati hindi makamove on, so yung sa kanila is parang exceptional. Yung sa Aldab mga kasambreros, no, yung mga tao parang nababaliw na. So ganti isa Kath din, di ba?
nabaliw na talaga yung mga ano. So although magkaiba sila ng networks, yung Don Bell, di ba, sineseparate sila mga kasombreros. Yung Francet, magkakasama sila. Itong si Sir David Licauco at saka si Ma'am Barbie Forteza, hindi na sila parating pinagsasama sa mga projects. So para maging versatile din sila in the first place mga kasombreros. And sino pa ba yung mga love teams na hindi gaanong, kumbaga pa, sobrang lakas nila na love team pero hindi sila pinagsasama? So yan, Barda, no, talagang Don Bell, yun talagang ano sila. So nakita natin na separate projects sila. Siguro iniingatan din talaga ngayon ng mga showbiz, kumbaga pa, ABS-CBN and GMA Networks management mga kasombreros na kumbaga pa yung mga tao wag masyadong maging, kumbaga pa, parang kilig-kilig to the max, tapos pag nawala yung love teams na pa hindi nagkatuluyan ay para sila nahihibang at sinisisi mga kasombreros. So parang pinapangalagaan din nila yung image at saka yung boomerang nun ba, ng domino effect mga kasombreros sa mga artista nila mga kasombreros. So I understand yung mga gantong separate projects ng mga love teams mga kasombreros. So yun po, no. And dito nakita ko talaga yung todo suporta ng GMA Sparkle Artist Center mga kasombreros kay Sir Alden, kasi andito sila Ma'am Cara David, syempre si Ma'am Boots Anson Roa, sila Jay Ortega, no, sina Ma'am Kim Chu, although separate network siya, si Sir Res Cortez, andito rin po mga kasombreros, si Christopher Martin, wala si Coco Martin, no, para silang Martin, no. Wala si Coco Martin, sino ba yung ano, si Sir Dingdong andito, of course, si Kuya Kim. So nakita natin dito ni si Ma'am Attorney Annette Gozon, andito rin po mga kasombreros. So and then marami ang nag-question dito kay Sir Alden na kung bakit, kumbaga pa, hindi naman kay Sir Alden lang, parang sa whole fund run management or organizers, na parang magpa-fund run kayo para suportahan ng pelikulang Pilipino na galing sa bulsa ng mga ultimong mamamayan mga kasombreros. Although nakita ko yung point nila, no, kung saan sila nag-root mga kasombreros, na bakit nga ba suportahan at saka mag-raise ng fund pelikulang Pilipino, 'di ba? Parang may income sila and so on. So run for a cause nga ito mga kasos. Ako personally, syempre hindi natin alam, no, kung saan mapupunta, pero yun siguro ipa-fund nila sa mga artists. So knowing Sir Alden, hindi siya ganun tao na, kasi God-fearing siya, hindi siya mangungurap mga kasombreros, or sina Ma'am Boots Anson Roa ng Mawal Fund, no. Yung GMA Sparkle Artist Center pala dito ay nag-donate ng 100,000, no, para po sa Run for a Cause na ito na organized by Sir Alden mga kasombreros. So at pagkatiwalaan na lang natin yung proseso mga kasombreros, na knowing Sir Alden, hindi po siya ganun mga kasombreros. Hindi naman nila ibubulsa ito kasi sobrang yaman ni Sir Alden, siya pang yung nagbibigay na hindi niya pinagsasabi sa iba mga kasombreros So ganun po, no. And then ito, no, si Ma'am Catherine at saka si Mami Min mga kasombreros ay na-feature sila, no, sa Tatler Asia, na isang sikat na magazine lifestyle magazine mga kasombreros. So si Luz Viminda Bernardo, tapos si Mami Min mga kasombreros ay parang nung Mother's Day ito, no, nung Sunday ay kumbaga pa na-feature silang dalawa mga kasombreros. So Mothers of Influence, the guiding women behind today's brightest stars. So si Ma'am Catherine po ay na-feature bilang siya po ay syempre, no, box office queen mga kasombreros. And then ito, no, congrats kay kay Angel, kasi mana daw siya kay kuya niya sabi ng mga tao. Best supporting artist yung kanyang napanalungan sa kanyang school competition yata ito mga kasombreros, ang Pasinaya, no, 2025. So best supporting artist si Angel. So baka sa susunod ay sa showbiz na ito magiging best supporting actress. So ganun, kasi hindi malayo mga kasombreros na sundan niya ang yapak ng kanyang kuya. Alright, so actually that is it for the meantime sa Katin Items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros, ay sobrang ganda at sobrang powerful po nito mga kasombreros. Ang title natin, Mga Buto or Buto Naging Sundalo. Ezekiel 37 verses 8 to 10. Then as I, Ezekiel or Prophet Ezekiel speaking, watched muscles and flesh
formed over the bones, then skin formed to cover their bodies, but they still had no breath in them. Then he, God, said to me, to Ezekiel, "Speak a prophetic message to the winds, Son of man. Speak a prophetic message and say, this is what the sovereign Lord says, come. O breath from the four winds, breathe into these dead bodies so they may live again." So I spoke the message as he commanded me, and breath came into their bodies. They all came to life and stood up on their feet, a great army. So isa ito actually mga kasombrero sa amazing, no? Isa sa mga outlandish, kumaga pa not of this world na acts mga kasombrero or ginawa ng Panginoon, na ginawa yung mga buto, yung mga kumagpaasin dry bones na siya mga kasombrero, yung mga tuyong buto na ng mga tao. Tapos ginawa niya pang mga sundalo or mga great army mga kasombreros. So ang scenario, si Ezekiel po ay nasa isang vision ng isang valley or talampas sa mga kasombreros na punong-puno ng mga buto ng tao. Okay, mga patay na, sinula na talagang buhay mga kasombreros. So ang full na chapter po actually nito ay Ezekiel 37, 1 to 14. Kinat ko lang po yung mga kasombreros. Now came to him after God had directed him to prophesy the rebirth of Israel in chapter 36. So kasi itong time na to ay parang ang Diyos po ay nasa panig na naman ng Israel mga kasombreros, and nag-announce ang Panginoon sa pamamagitan nga ni Prophet Ezekiel ng Israel ay marirestore, no, sa kanyang lupain na punong-puno ng blessing mga kasombreros under the leadership of David na kanyang lingkod. So si King David ay naging hari or maging hari mga kasombreros sa mga Israelita. So that's Ezekiel 37:24. And malinaw na malinaw ng reference na ito mga kasombreros din ay future Jesus Christ, no, the Messiah, no, descendant ni Haring David mga kasombreros. However, ang promise po na ito ay seemed impossible in light of Israel's present condition. So yun po, no, before yung amazing at saka kamangha-mangha mga kasombreros na ginawa ni Yahweh or ni God the Father mga kasombreros. So sa present condition, parang kumaga pa yung sa atin din na parang imposible yung ganito, parang imposible na mangyari sa akin, parang imposible na mangyari sa akin yan. Pero sa Panginoon po ay walang imposible. So isipin natin ngayon yung ating situation, let's say lacking finances, no, yung relationship natin hindi maganda, may inaasam-asam kang pangarap na sobrang tagal na pero hindi pa rin natutupad, may magusto kang makamtan pero hindi pa rin napapasa iyo, may mga gusto kang mabago pero hindi pa rin nababago, no. Sabi nito, she was dead, no, para tayong patay, no, kasi nawawalan ng pananampalataya, no, kasi ang Israel dito ay parang itinuring ng patay mga kasombreros na bansa kasi nga deprived, no, kumbaga pa sila po ay inabandona ng Panginoon before po nitong amazing act ng paggawa ng Panginoon ng army from dry bones na mga tao mga kasombreros. So God gave Ezekiel the vision of the dry bones as sign. So ito na yung kumbaga pa yung pasimula, no, yung sign mga kasombreros, kumbaga pa step 1 ng Panginoon mga kasos para ipakita na walang imposible sa Panginoon. So He can transform. So God transported Ezekiel, probably not literally, but in a vision, to a valley full of dry bones and directed him to speak to the bones. So ginamit din ng Panginoon. Hindi man siya literal na parang nag-transport mga kasombreros kagaya ng mga sa mga pelikula. Pero si Prophet Ezekiel po ay binigyan ng live vision ng Panginoon mga kasos. Pangitain ba sa Tagalog mga kasombreros, na ginamit niya si Prophet Ezekiel na magsalita doon sa mga dry bones na iyon para po mabuhay. Pero it was still God, okay, yung kanyang gawa pa rin mga kasombreros na ng Panginoon ang kumbaga pa ang dahilan kung bakit nabuhay sila. Ezekiel was just the instrument or the vessel. Ezekiel was to tell the bones that God would make breath enter the bones and they would come to life, just as in the creation of man when he breathed life into Adam. So that's Genesis 2:7. Ezekiel obeyed, the bones came together, flesh developed, skin covered the flesh, breath entered the bones, and they stood up in a vast army. So ito na yung mga sombreros, yung scenario na kung saan nga ay unti-unti nang nabuhay
ang mga nagkaroon pa muna ng muscles, nagkaroon pa ng mga nerves, ng mga flesh ng laman mga kasambreros, yung mga bones. Tapos after nga nun ay sinabihan si Ezekiel ng Panginoon na manduhan mo, no, command sa hangin or hininga from winds, no, four winds, tapos hihingahan ng oxygen or ng hangin nga mga kasembreros itong mga dry bones na naging flesh. Nagkaroon sila ng laman. Grabe, no, para siyang parang sci-fi movies na parang kung merong mga kung merong mga sci-fi movies tayo ngayon, ito yung literal talaga nangyari. And totoo nangyari mga kasembreros as recorded sa Biblia mga kasembreros. Grabe, no? Walang makatatago talaga sa amazingness, sa power ng Panginoon mga kasembreros. So and yun nga, no, tayo po mga kasembreros ay tinuturuan din ng Panginoon na magtiwala sa Kanya kasi siya po ay nakakagawa ng mga milagro, na mga hindi man gantong milagro sa ngayon, no, pero may mga miracles, small, little, and silent miracles ng ating buhay na nagagawa ang Panginoon. Kung kaya from time to time, no, kailangan ibuka natin ang ating mabibig na pasalamatan natin ang ating Diyos na tayo po ay buhay pa hanggang ngayon, na meron pa tayong pagkain, nakakahinga pa tayo mga kasembreros, and so on. Maraming reasons, countless reasons actually ang binibigay sa atin ng Panginoon para po pasalamatan siya. Maybe we face circumstances ngayon, no, sa present condition natin, may mga moments na nanghihina tayo physically, nanghihina tayo mentally, nanghihina tayo financially, nanghihina tayo socially, yung relationship natin, no, academically, nanghihina tayo. May mga aspects sa buhay natin na kailangan ng pagbabago or kailangan i-develop or kailangan ma-improve pero hindi pa nangyari, but still, no, sabi dito mga kasembreros, ang Diyos kasi natin unchanging siya, no? If He did miracles before, no, sa time sa Biblia, He's still doing it and will still be doing it mga kasembreros, because He is an unchanging God. Hindi siya nagbabago kahit ang takbo ng mundong ito, kahit ang economic status natin magbago, kahit yung technology natin magbago, kahit mga yung condition ng mundo magbago mga kasembreros, ang temperature magbago, political issues magbabago, pero ang Diyos po natin ay hindi po magbabago mga kasembreros. That is why that's one definition of holiness. He is an unchanging, He is consistent or constant God mga kasembreros. The reviving of the dry bones signified God's plan for Israel's future national restoration. The vision also and most importantly showed that Israel's new life depended on God's power and not the circumstances of the people. So, ganun din po sa atin mga kasembreros, yung bagong mga sundalo, no, great army mga kasembreros, yun po yung tayo, no, baguhin natin yung ating mindset, yung ating perception, yung ating view of life in accordance sa ating pananampalataya sa Panginoon and the love that He gives us every single day. Alright, so lang po in the meantime nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful, amazing God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasembreros, and paalam po.